question time mga suki! At syempre, ito na, maganda na kayo para sa ating chikahang negosyo. Ako po si Lava Rivera at ito pa rin pong number 1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo! Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Mga suki, kakaiba pero patok na business ba ang hanap nyo? Well, pakinggan ang kwento ng Lay Bear at Bayad Center at kumuha ng business tips mula sa kanila. At kapag okay na ang business idea, kailangan syempreng gawing legal ito. Diyan naman tayo matutulungan ng DTI mamaya sa NBA. And of course, di tayo pwedeng mahuli sa mga Go Negosyo events. Abangan lahat yan! Wonderful business ang pag-uusapan natin ngayon mga suki! At yan ay tungkol sa waxing. Ang waxing business ay itinayo para masolusyonan ang unwanted hair problem, lalo na ng mga kababaihan. O, huwag na natin patagalin pa. Ito na ang kwento ni Miss Fiona Hilario at ang kanyang Lay Bear Waxing Salon dito sa Outdoor. Hello mga suki! Welcome to Lay Bear! Tuloy po! And 5.5 years ago, before Lay Bear, wala akong mapuntahan na talagang yun lang yung ino-offer. Pupunta ako sa parlor o sa spa na parang side service lang siya. Which means, yung gumagawa sa'yo sa waxing, yun rin yung nagugupit sa'yo, nagmamanicure. So parang, since side service, ang tagal ng wait kasi nga, yung mga yung tao, the same gumagawa sa iba-ibang services. So that's why we decided to put up our own. This is our Walter Marti Rodriguez branch. Ito ang aming reception desk where you log in as a client. So you write your name here. At pwede sana ilagay mo kung anong papagawa mo para mas madaling na pagpasok. Actually, nahirapan talaga kami sa umpisa dahil tama ka. Ang first pag sinabing waxing, wow, sakit, di ba? So we had to educate the public na, there's an alternative to hot wax, which is what we do, cold wax. And it's more comfortable, it's virtually pain-free. Siyempre, hindi ko masasabi sa Brazilian walang ouch. Pero for most procedures, talagang relatively wala siyang pain compared to the hot wax. Waxing used to be for vanity only, but now, a lot of people come in for waxing for hygiene purposes. Kasi mas neat ka tingnan, mas clean, and you feel more fresh. And then third, actually, ito nag-survey sa mga tao, they come for waxing for their self-esteem. It makes them feel better about themselves also, and they have more confidence. Next year, our target is to spread all over Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi right now, we only have 3 branches outside Metro Manila. And we also have plans of going abroad. So, yun yung pinaka-focus. It's still expansion. So, we get a lot of foreign clients. Pero syempre, ang majority pa rin siguro, about 80% would still be our local Pinays. Kami yung nagpasikat ng cold wax. We were not the first, pero we popularized it. So that's an option to hot wax. Kaya nga nabawasan yung thinking na masakit yung waxing. And then kami rin yung first nagpauso ng concept ng boutique style na yung mas komportable. And like you're like entering a spa. So yun ang nakakabawas ng apprehensions about waxing. And yung bed, mataas siya din na normal bed para mas komportable both for the client and for the technician. Ayan, naka-incline siya para hindi ka masyadong flat sa bed at mas komportable ang waxing procedure. Well, on a personal level, syempre, lahat kami sa family, we were all employees 5.5 years ago. And now, it's a real family business. Even my dad has, operates their own branch. Actually, he has 2 branches. And my whole family, lahat ng kapatid ko, may sari-sariling branches na. So, it has helped the family a lot. And then, yung employment naman, yung mga employees kasi namin na technicians, high school graduate lang sila. So at least, meron silang work na mapapasukan aside from yung dating available lang. Yung iba kasi madaming umaalis for domestic help, naging domestic help elsewhere or factory workers. At least may option sila. Ayan, that's the soothing cream na ina-apply natin. Gaya nga ng name, it suits your skin, which means it takes care of yung mga itchiness, redness, and minor skin irritations that could be caused by waxing. So yan, hindi ka pwede mag-wash ng yung chest area for at least 4 hours just to make sure na your pores have fully closed. Actually, pinaka-advocacy namin is to stay as natural as possible. Kasi now, our wax is all natural. It's made of sugar, honey, and calamansi. And they have exfoliating, whitening, and moisturizing properties. So, we manufacture our own wax and it's 100% natural.
Mga suki, ang advice ko lang for mga aspiring entrepreneurs ay pipili ka ng negosyo na talagang hilig mo at magaling ka doon para hindi mahirap at hindi mukhang trabaho ang iyong papasukan. Good luck sa inyo at hopefully dalawan nyo kami sa labor. Wow, ang nice naman yan! Sabi nga nila mga suki, when you see hair, it's time to lay hair. O, di ba bongga? O, huwag kayong bibitiw, magpapalik pa po ang Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kayamanan. Hi mga suki! Meron naman akong isi-share sa inyo na isang inspiring message mula sa ating Go Nego SMS. Eto, needless to say, planning is an essential part of running any business. It is a necessary skill that must be possessed by all entrepreneurs. Ayan. After all, how will you know how to get to where you are going if you don't even know where you are going? O diba bongga? Yan ay mula kay Nanay Kuring ng National Bookstore. Siya po yung may-ari ng National Bookstore. O diba bongga? Tama, kailangan alam mo kung ano mga plano mo sa buhay. I love this! Kayo din mga suki, pwede kayong makatanggap ng mga business tips. Ang kailangan nyo lang gawin, type ang Go Nego at isend sa 2910. Narito na po ating mga Go Negosyo events. Silipin natin. Paskong Pasko na talaga, kaya naman napakaraming bazaars ang pwede nating puntahan for our Christmas shopping tulad ng UP-JB Calle Bistro. Basically, every SEM, this FP team conceptualizes a project that aims to generate funds for the operations of our organization and also for the long-term educational assistance program of our org. This long-term educational assistance program, in here we have a scholar which we support for her college education. So basically this SEM, we decided to have a food bazaar. This food bazaar, as you can see, we have different food merchants, and in this event, we want to offer not just the food but the experience. As we all know, there are many food bazaars we have now in the metro. But this Calle Bistro, we offer something different. And also this project aims to inspire most of young entrepreneurs to actually venture into business. So basically, that's our financial project ad-hoc for 2011. Silipin din natin ang Philippine Young Entrepreneurs Expo at OPMC Negosem. Stay tuned mga suki dahil susunod na ang MBA sa pagbabalik ng Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan!
O, di ba? Ay, nako, I'm super energetic today. Why not? Of course, dahil meron akong isi-share sa inyo na isang email mula sa Pampanga. Ang pangalan niya ay si Jeff Calagwas. Bago natin pakinggan yung ating MBA, ito muna ha. Hi, Go Negosyo. I'm Jeff from Pampanga. Napakaganda ng programa nyo at nakatutulong sa ating mga kababayan at nakapagpapabukas sa isipan ng ating mga Pilipino na hindi lang tayo dapat umasa, at maging slave na lang habang buhay tulad ng pagiging OFW. Why not? Tama ka dyan. Tulad ko as a new businessman, na-inspire ako sa mga visitor nyo sa TV na umaangat sa buhay dahil sa kanilang successful na negosyo. At lalo pang lumalakas ang loob ko na mangarap at palakihin pa ang aking negosyo at magkaroon ng nationwide branch ang aking technical business. Of course, ipagpatuloy nyo po ang mga magagandang programa and God bless. Salamat! Jeffrey Calagwas, Intersat Manager. Ikaw na yan, Jeff! Love you! Oh, Jeff! I love you! Nakatataba ng puso ang iyong mensahe at syempre, kami sa Go Negosyo ay lalong namomotivate at na-inspire dahil sa iyong mga sinabi. Go lang kami ng go! At dahil sa iyong mensaheng ginawa, eto na, pagkakalooban ka namin ng Go Negosyo Book. Kung paano ito i-claim, tawag lang sa 02-637-9229. At kayo rin mga suki, pwede kayong mag-email sa amin, pwede tayong magkwentuhan, magpadala kayo ng mensahe sa amin, pwede kayong mag-comment, mag-suggest, ang kailangan nyo lang gawin sumulat sa feedback@gonegosyo.net. Pwede nyo pupunta ng aming Facebook account, yan po yung Go Negosyo Kaya Mo TV. Samantala, ito na po ang ating MBA mga suki. Ilabas nyo na ang inyong mga Go Negosyo notebooks at ballpen. Kailangan na natin mag-take down notes dahil mahalagang ating topic ngayong araw. Ito ay tungkol sa kung paano natin magagawang lihitimo ang ating business. Bongga, diba? Narito na po sa Director Arnaldo Del Rosario ng DTI-NCR sa Magandang Business Advice. Unang-una, dapat nakarehistro ang isang negosyo para magkaroon ka ng legal personality. First step, kukuha ka ng application form, pipilapan mo, there are only 11 information needed, tapos hintay ka ng you wait for your turn here, tatawagin ka, yan, next. Yan. Then, the examiner will determine if the business name is registrable or not. Ibig sabihin ng registrable or not, walang kapangalan, at pwede siyang gamitin na business name. Okay? Ibig sabihin ng legal personality, pwede kang magnegosyo ng maayos. Pangalawa, hindi ka haharasin. Di ba, marami sa ating mga Pilipino kapag hindi nakarehistro, natatakot na pupuntahan ng pamahalaan o ng sangay ng pamahalaan, BIR, local government unit, hinaharas sila ng ibang tao. Pabayad sila ng fee depending on the territorial scope. So, barangay is 200, municipality 500, regional 1,000, national 2,000. And then, pagkabayad nila, the certificate will be printed and it will be released to them. And then, kung nakarehistro ka, pwede kang makakuha ng incentives mula sa gobyerno. Kasi meron niyang mga pinamimigay na programa ang gobyerno, hindi kami nagbibigay dun sa hindi nakarehistro. After payment, you'll get a receipt, official receipt, then give it to the releasing officer. Then, sa DTI kasi, ang nire-rehisto sa amin, yung single proprietorship o isa ang nagmamay-ari. So, dapat ang nagmamay-ari nun, Filipino citizen, 18 years old and above, at saka hindi diskwalipikado ng batas na magnegosyo. Then, you'll be given a business name certificate. Pero tatandaan natin na ang business name ay pangalan lang. Hindi ito lisensya para magnegosyo ka. Ang lisensyang ibinibigay sa mga nakarehistrong negosyo ay nanggagaling mula sa munisipyo o city hall na nakakasakop dun sa negosyo. Ito yung tinatawag na business permit. Dapat doon pa lang sa pag-iisip mo kung ano yung magiging negosyo mo, isipin mo na kung ano yung tamang pangalan doon sa linya
ng negosyo mo o serbisyong papasukan mo. Marami kasi nagiging problema na kapag nakatayo na yung negosyo, sikat na, tapos may naisip silang pangalan na hindi nakarehistro sa DTI, irirehistro nila. Kapag ka may kapangalan, hindi pwedeng irehistro. Yung mga hindi pa nakakarehistro ng negosyo, dapat po magparehistro tayo ng negosyo para maging legal yung operation natin. Kasi sabi ko nga kanina, ang isang rehistradong negosyo makakuha ng programa o serbisyo sa gobyerno. Ito naman po minsan libre yung mga serbisyo. At napakadali pong magrehistro ng business name sa DTI. So magrehistro na po tayo. Napakadali at napakamura ng babayaran. Kung kayo po ay maliit, 200 piso lang. At kung kayo po ay malaki, maraming branches sa buong Pilipinas, 2,000 at ito ay valid sa 5 taon. Yung pong babayaran ninyo. Tatak Negosyo na sa aming pagbabalik dito lamang sa Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Pasensya na ha, medyo chinecheck ko itong aking electric bill na binayaran ko kanina sa Bayad Center. And yes, oo, speaking of Bayad Center, kayo ba curious din kung paano nabuo itong business na ito ng Bayad Center? Nako, eto na, sabay-sabay nating alamin yan dito sa ating Tatak Negosyo. Noong 1997, nagdesisyon yung Meralco na huwag na nilang gamitin yung kanilang mga collectors. Unang-una, medyo risky yung paggamit ng collectors. So, nag-decide yung Meralco na instead of using collectors, they will now be tapping what they call as third-party agents. So, ito yung mga negosyo, mga businesses na located sa mga iba-ibang lugar na within that Meralco franchise area. They accredited them to be able to collect bills payment for Meralco electric bills. Bills payment business kasi importante na we are able to capture yung data accurately. So, yung iba-iba namin mga Bayad Center locations, meron silang mga front-end systems. So, yung system nila dun sa storefront hanggang dito sa back-end namin, integrated yung information systems. Yung collections naman ay covered. So, yung mga companies na gumagamit ng Bayad Center services, assured sila na yung kanilang mga nagbabayad sa Bayad Centers, yung mga payments na natatanggap ng Bayad Centers ay covered naman ng appropriate security. Unang-una, yung mga tellers namin ay well-trained para mag-asikaso at hawakan yung mga collections, payments ng lahat ng aming mga kumpanya na kami ay authorized mangolekta. At pangalawa, yung aming computer systems na ginagamit ay secured at merong appropriate backup systems. We are adding 2 pillars to the Bayad Center house. The first pillar being the bills collection service. And then the second pillar that we will establish next year will be the business center services. The business center services will cater to the needs of our kababayans in terms of applications processing. Like we have currently we have PLDT applications processing and other cable services. The next pillar would be the remittance payout, because we see that a lot of bills payer are also OFW families. Dati po akong OFW. So sa nakita ko po dun sa ibang bansa, mayroong need yung ating mga OFWs to gain control of the bills na binabayaran ng kanilang household. Ang bills payment is something basic. Kasi kailangan mo magbayad ng kuryente, hindi ka. So, ang return on investment po sa franchise ng Bayad Center is about 2 years or a little bit 3 years po. So, parang ang ino-offer po ng Bayad Center is end-to-end. So, pag pumunta po kayo doon, pwede nyo nang kunin yung remittance o pambayad ng bills. And then, pwede rin kayong mag-apply ng
Vision po sa telepono at pag-apply, pwedeng doon na rin kayo magbayad. Dito kasi sa Bayad Center, ine-evaluate ang isang aplikante based sa kanyang financial capability, business sense, and of course, yung kanyang yung location ng kanyang proposed na Bayad Center. Sa aspeto naman ng negosyo, nakakatulong ang Bayad Center dahil sa kanilang franchising business. Nabibigyan ng oportunidad yung mga small and medium scale entrepreneurs na magkaroon ng sarili ng negosyo kung saan kikita sila at makakatulong din sila sa kanilang komunidad. Tumutulong kami sa kanila sa pangungulekta ng mga bills nila para maging mas efficient. Tinataas namin yung efficiency ratio ng kanilang collection. At the same time, tumutulong din kami dun sa mga information and education campaign ng mga dealers na partners namin. Pati na rin dun sa pag-market ng kanilang mga produkto at servisyo. Napaka-importante po na pag-aaralan yung papasukin ng negosyo para naman po na sa ganun, hindi masayang yung hard-earned money natin. Pangalawa po doon sa edukasyon, nandun na rin po yung disiplina at yung dedikasyon sa papasukin ng negosyo. Dahil kung wala ho itong mga to, baka lang masayang yung ating kinita at yung efforts na gugugol natin doon sa negosyo papasukin. Marami ang nagsusulputan na nagki-claim. Tawag nila sila daw ay bayad centers. Para makasiguro, tingnan nyo na lang yung establishment kung nandun yung bayad center logo. Yan, makasiguro kayo. Nakatulong ang Bayad Center dahil sa kanilang franchising business. Nabibigyan ng oportunidad yung mga small and medium scale entrepreneurs na magkaroon ng sarili ng negosyo kung saan kikita sila at makakatulong din sila sa kanilang komunidad. Unang-una yung edukasyon. Napaka-importante po na pag-aaralan yung papasukin ng negosyo para naman po na sa ganun, hindi masayang yung hard-earned money natin. Pangalawa po doon sa edukasyon, nandun na rin po yung disiplina at yung dedikasyon sa papasukin ng negosyo. Dahil kung wala ho itong mga to, baka lang masayang yung ating kinita at yung efforts na gugugol natin dun sa negosyo papasukin. Gustong mangarap at umangat ang buhay, ang masasabi ko lang po ay don't stop dreaming and dream big. And of course, act to attain this dream. That's all. Number one, maganda pag-aralan nyo kung ano talaga yung interest niyo. Pangalawa, tingnan nyo kung yan ba ay viable. Maganda magtanong dun sa mga naging franchisee na hindi yan biglang yaman. Ang pagpasok sa isang negosyo ay kailangan ng oras, kailangan nyo ng panahon at the same time ng tiyaga. Thank you mga suki sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Sana ay naaliw kayo at natuto sa ating show today. I love it. Muli ako po si Rama Nivera. Ito pa rin po ang iyong #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Maraming salamat sa aking mga sponsors, Folded and Hung for my outfit, Grun Diseño for my accessories, at Noel Velasco of Novel Dental Clinic. At mula sa Go Negosyo, salamat sa Reyes Hair Cutters, RFM Good Value Store, at sa ating mga annual partners, ELDT Emanation, Smart Communications, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Endura, Multiply.com, Isuzu, LBC Group of Companies, at Orchard Property Marketing Corporation. What?